Binugbog ang asawa, pinilay ang anak. Tapos makipagtaguan, pong! Itong si Orlando, okay lang na kami ang taya dahil matyaga naman kaming maghanap. Hindi masukat na paghihirap pag hinagpis ang dinanas ni Sarah sa piling ng tao na nga kung mamahalin siya ng habang buhay. 14 years na kami nagsasama. Siguro 2 years lang siyang nagpakabait or pinakita niya yung kunya-kunyari yung ugali niya. Tapos the rest 12 years, gano'n na yung attitude niya. Magsusorry, tapos wala na, gano'n lang. Wala ring tatawarin mo, tapos uulit na naman. Siguro talagang nasagad na lang, kaya nagkaganito na. Iniintay po niya yung tindera ngayon. Nakakalungkot isipin pero kabilang si Sarah sa maraming Pilipinang sinasaktan ng kanilang mga asawa. Ayon kasi sa datos ng Philippine National Police, tinatansyang 5 may bahay kada araw ang dumaranas ng kalupitan mula sa mga padre de pamilya. Mahigit 2,000 ito sa loob ng isang taon. Dahil sa malahayop na pagtrato sa asawa, naging target ng may kawayan pulis si Orlando Orlit, isang tricycle driver. Siya yung taong todo sa kasinungalingan, sagad-sagad. Wala akong pinaniniwala ang salita sa kanya. Dahil kahit kailan, hindi siya dapat paniwalaan. Malinaw din na nilabag niya ang Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Children Law. At dahil pasok pa sa tinatawag na 24-hour prescription period, maaaring ipatupad ang isang tinatawag na warrantless arrest. Tara po. Kaya mabilis na pinano ang pag-aresto kay Orlando na may kawayan pulis at ng investigador. Unang pinuntirya ang kanyang bahay. Pero hindi naman siya inabutan. Sunod naming sinuyod ang mga tambayan at paradaan ng sospek. Pati ruta niya aming binantayan. Pero sadyang madulas ang malapalos na mister. Hanggang sa isang lead ang aming nakuha. May paserong sinusundot hatid pala itong si Orly sa palengke. Kaya isang team ang bumabad at nag-abag doon. Habang ang pangalawang team naman patuloy na nag-ikot sa mga tinatambayan ng sospek. Ilang oras ang lumipas pero no show si Orly. Hanggang sa maispatan siya ng isang operatiba sa palengke. Moving 358, compact 1. Ayan, babalik na kami dyan. Huli ka! Sa wakas, nadakip din ang mailap naming hinahanap. Ngayon, pakiusapan ng asawa mo, papakiusapan. Wala akong gagawa. Si Sarah, galit na hinarap ang mapangabuso niyang asawa. Totoo po ba? Nabiling po si ate? May katibayan, may pruweba. Tapos pag-ano mo, kitang-kita. Sige, o, di ganito na lang, sumama ka na lang sa estasyon. Meron nga karapatan na manahimik at pumili ng sarili mo. Sa presinto, idiniretso ang suspect na si Orlando. Doon, tila maamong tupa ang nakilalang mapanakit ng asawa. Pero sa pagtatanong ng mga pulis, lumabas ang totoong kulay niya. Bakit ganun yung itsura ni Mrs.? Yung anak mo, base dun sa medical legal niya, meron siyang fracture. Bakit nagkaganon? Ano ba nangyari kahapon? Ma'am, kasi sinumo niya po sa akin, ma'am, na yung isang pangalang panganay ko, kaya niya kinukulot at sa akin pangalang panganay. So, ma'am, siyempre, tatay naman ako, sinumbong niya sa akin dahil hindi niya kaya mga anak niya. Eh ma'am, ayoko namang kapatid niya, sasaktan niya yung kapatid. Ayoko yun, ma'am, yun na po. Tapos ma'am, nung umalis na po ako, nagserso ko ng umaga, wala na po sinagat, ma'am. Ano ginawa mo? Bakit nagkaganon ni Magic? Bakit nagkaganon yung mukha ni Mrs.? Ma'am, yan talaga, ma'am. Namin ko nung umuwi siya ng 4 na araw di siya umuwi, nasaktan ko talaga, ma'am. Ano ginamit mo? Ma'am, pagsampal po, ma'am.
Sampala? Kaya po ma'am, lalo Nako, wag ka na magbait-baitan, hindi kasi bagay. Kung mapapatunayan ng kasala, matagal-tagal siyang mag-aamok sa kulungan. Kakasuhan po natin si Mr. Orlando sa paglabag ng Section 5 ng Republic Act 9262 or otherwise known as the Violence Against Women and Children Act of 2004. Kung sakali pong mapatunayan, pwede po siyang makulong ng mula 6 na taon at isang araw hanggang 12 taon na pagkabilang po. Nung gabing yun, muling nakabalik sa kanilang tahanan si Sarah at ang mga supling niya. Bakas sa kanyang muka ang tuwa at sigla. Napakasaya po, kuya. Maluwag na maluwag sa dibdib ko. Nakahinga po kami mag-iina. Nararamdaman ko na po yung panibagong pag-asa para sa mga anak ko. Ngayon po, wala na yung takot na umuwi kami dito. Kahit buksan namin yung pinto, hindi kami kinakabahan. Hindi na wala nang gagawang robot sa amin mag-iina. Makakatulog na po kami na mahimbing. Kinabukasan, tila bagong Sarah na ang aming nakausap. Halatang wala na ang takot na dati niyang nararamdaman. Yung pauna yan, tapo na yan sa nakaraan. Ang importante ma'am, yung kinakaharap mong maulit. Kasi habang lumalaki yung mga bata, ay mamaya kung malaki-laki na yan, mga magdilim pa ang paningin ng mga yan. Pati yung mga bata magkakakaso ng hindi naman nila kasalanan. Mas lumiwanag yung isip, mas nakapag-isip ng maayos para sa pagsimula ng pamumuhay ulit. Yun nga yung nararamdaman ko. Pero bakas pa rin ang mga sugat at pasa sa kanyang muka at buong katawan. Kaya naman ipinasuri namin siya sa isang espesyalista. Nagkaroon siya ng tinatawag natin sa Tagalog mga pasa. No? Dito sa amin, tinatawag sa mga doktor ay mga hematoma, mga contusions sa tinatawag. Natadyakan na tao na sipa yung kanyang masela na parte. So pinakita ko rin yun. And in-examine siya ni doktora at mabuti naman at wala namang nakitang pasa o signs na mayroong injuries doon. Except kung mayroong konting pamamaga na hindi dahil doon kundi isang tinatawag natin infection. Yung bata naman, si 11-year-old na babae, ay ganoon din, hindi siyang mga pasa-pasa na ito ay galing po doon sa pagbugbog ng kanila. Sunod naming siyang dinala sa Women's Crisis Center, isang NGO na pumuprotekta at tumutulong sa mga kababayang biktima ng pang-abuso. Emotionally, syempre parang over the years na nagkakaroon sila ng mababang pagtingin sa sarili, yung tinatawag natin low self-esteem. Yung confidence nila bumababa na rin. Kadalasan, pati pagdesisyon sa buhay nila, hindi rin nila yon parang basta-basta magawa. Dahil dito sa mga emotional na sufferings nila, minsan ayaw na rin nilang makihalubilo. In other words, parang ina-isolate na nila yung kanilang sarili. Pero hindi pa naman daw huli ang lahat para kay Sarah. Malaking bagay na hindi lang siguro yung tinatawag nating counseling, no, ang pwedeng makakatulong, kundi pwede ring coupled with other actions, no, like for example, yung kanyang protection in terms of safety and security. Sunod kaming lumapit sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Mismo ang kalihim hindi makapaniwala sa pinagdaanan ng biktima. Sa ngayon, ang aming monitoring, bagamat meron tayong batas, no, na nangangalaga ng karapatan ng babae at bata na huwag silang saktan ng kahit sino sa loob ng bahay o sa labas, mababa pa ang bilang na nasusumbong. Pero sa aming pagtingin, ito ay kasalukuyang isang malaking hamon at problema kasi marami pa rin binubugbog na babae at mga bata. Kaya nang makaharap niya ng personal ang inabusong may bahay, bagong pag-asa ang ipinarating niya rito. Ang una naming gagawin ay ilagay siya sa isang ligtas na lugar. At pagkatapos, siguraduhin na makulong at hindi makalabas ang nambugbog sa kanya. Malaking pangangailangan na ireformang isip at konsyensya ng nambugbog. Pangalawa, tulungan makabangon ulit si ate. Paalala niya, laban ng lahat ang ganitong klase ng krimen.
nasa batas ng Violence Against Women na sinasabi na hindi dapat magbugbog ang lalaki at pwede kang makialam. Pwede kang pumasok sa bahay at kunin yung babaeng binubugbog sapagkat ang pagbubugbog ay hindi po natin pinapayagan sa lipunan natin. Mga kapuso, ang pangako ng pag-ibig ay habang buhay na trabaho. Hindi lang ng dalawang taong nasa relasyon kundi pati ang mga nakapaligid sa kanila. Samahan pa ito ng paggalang at respeto. Para sa pagdating ng unos, sa hirap man o sa ginhawa, mananatili pa rin magkasama. Hanggat may anomalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador.